So if you have your Bibles with you, please turn with me to 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 18. 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 18. Right? I will be reading from the ESV, 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 18. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed a preacher, an apostle, and teacher, which is why I suffer as I do. But I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me. Follow the pattern of the sound words that you have heard from me, in the faith and love that are in Christ Jesus. By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. You are aware that all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains. But when he arrived in Rome, he searched for me earnestly and found me. May the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. And you well know all the service he rendered at Ephesus. This is God's word. Tayo po'y manalangin. May the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our rock and our redeemer. Give you thanks in Jesus' name. Amen. So mayroong isang tanyag, negatively I think, tanyag na mega church pastor. Ang pangalan niya ay si Joel Osteen. I don't know if you've heard of his name, Joel Osteen. So he's a popular mega church preacher. Madalas positivity yung kanyang mensahe. So mayroon siyang quote, sabi niya, there's a belief that you're supposed to be poor and suffering and show your humility. I just don't see the Bible that way. I see that God came and Jesus died so that we might live an abundant life and be a blessing to others. So sabi niya, marami daw nagtuturo na dapat daw maging mahirap ka, dapat nagsasuffer ka. Pero sabi niya, hindi ko nakikita yan sa Bible. I think the Lord wants us na magkaroon ng tinatawag niyang abundant life, maging blessing sa ibang tao. So maraming preachers na ganito yung tinuturo. So at first reading, parang okay naman. No? Tunog maganda. Parang napaka-comforting. At napakaraming tao na talagang maniniwala sa ganitong klaseng teaching. They want to place their hope sa isang Diyos na ililigtas sila mula sa kahirapan, papagalingin sila mula sa kanilang sakit. So, maraming tao ang gusto ng ganitong klaseng positive na mensahe. Pero pag inanalyze natin yung sinabi ni Joel Osteen, makikita po natin na kinokontra niya ang salita ng Diyos. It's not biblical. So yes, poverty and suffering ay mga bagay na hindi dapat natin i-actively seek. Hindi naman po tayo mga monk na mayroon tayong vow na ihiwalay natin ang sarili natin mula sa kahit anong possessions or kahit anong pleasures. So, hindi dapat natin pahirapan ang sarili natin na parang nagpepenitensya tayo. Pero to say na it can never be God's will for His people to be poor and to suffer is wrong. Elsewhere, sinabi din ni Joel Osteen na kapag ka ikaw ay namumuhay sa kahirapan at kapag ka ikaw ay mayroong malubhang sakit, posible na dahil kulang ka sa pananampalataya, galit ang Diyos sa'yo, or hindi mo dinideclare ang pananampalataya mo. And the thing is, where do we see that in Scripture? Can we say that about the life of Job? Dahil ba sa kakulangan ng kanyang pananampalataya, kaya siya naghirap? Can we say that about the life of the apostles? Na pinagpupugutan, binalatan ng buhay, inihagis mula sa taas ng templo. Did they lack faith? Can we say that about godly people? Nakilala natin na it seems throughout their life, never sila nagkaroon ng financial breakthrough.
Or nagkasakit sila ng malubha at hindi sila gumaling. Can we say that it's not God's will, sovereign will for them to suffer? Sinabi rin ni Joel Osteen na God wills for us to have an abundant life, to be a blessing to others. So gumamit siya ng scriptural terms. Makikita po natin yan sa John chapter 10, verse 10. Sabi ni Jesus, He came that we may have life and have it to the full. But yung meaning ni Jesus at yung meaning ni Joel ay magkaiba. What Jesus speaks in John 10 is yung spiritual na abundant life. That He, as the good shepherd, gives to His sheep sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. But what Joel means by an abundant life is a life of financial gain and good health, which is not something that the gospel promises. Simply put, Joel Osteen preaches a false gospel that cannot account for the suffering that we see in the Bible. Siya ay nangangaral ng isang maling gospel na nagbibigay ng false comfort sa mga tao. That those who just declare their belief in God will not suffer. Siguro ganito ang mensahe niya because gusto niya maraming tao ang pumunta sa kanyang church. And give their offerings to His church so He could live a rich life. Kung tingnan nyo na lang ang buhay niya. He has his own mansions and cars. At may nakita pang mga perang nakatago sa walls ng bathroom ng kanilang church. I don't know why. He preaches a gospel that is without suffering so that He Himself will not suffer. He is ashamed of suffering for the gospel. Let me give you an example. At one time, he was interviewed sa Larry King show. So kung hindi kayo familiar sa Larry King show, imagine niyo na lang na na-interview kayo ni Boy Abunda o di kaya ni Noli De Castro. It's a national show. So tinanong si Joel Osteen ni Larry King. Sabi niya, maraming mga pastor ang nagsasabi na kahit na mabait kang tao, kapag hindi ka naniniwala kay Kristo, hindi ka pupunta ng langit. Tama ba yun? Sabi ni Joel Osteen, hindi ko alam. Hindi ko alam. And then sabi ni Larry King, kung halimbawa Jewish ka or Muslim ka, tapos hindi mo tinanggap si Kristo, anong mangyayari sa'yo? Sabi ni Joel Osteen, careful ako eh. Careful ako sa sasabihin ko kung sino ba dapat ang pumunta ng langit o sino ang hindi kasi hindi ko alam. Then sabi ni Larry King, if you believe that you have to believe in Jesus, so mali sila. Kasi naniniwala ka na si Kristo lang ang daan. Ito mali yung iba. And sabi ni Osteen, well, hindi ko alam kung mali sila. So sabi niya, I believe na ito ang tinuturo ng Bible, ito ang Christian faith. Pero sabi, I think si God lang ang makaka-judge ng puso ng tao. I spent a lot of time in India with my father. I don't know about all their beliefs, but I know they love God. And I don't know. I've seen their sincerity. So I don't know. Simpleng tanong lang. Si Kristo ba ang daan tungo sa langit, tungo sa Ama, tungo sa langit? And what this mega church preacher said in front of national television is, hindi ko alam. He could not answer straight. Hindi niya diretsong masabi na Jesus is the way, the truth, and the life. Bakit? He was afraid of offending people with the truth. Takot siya na mawalan siya ng audience, mawalan siya ng membro, at mawalan siya ng mga book deals kasi napakarami niyang librong nasulat. He didn't want to suffer for the gospel. Now, i-contrast po natin si Joel Osteen sa isang unknown, hindi kilalang evangelist mula sa Ethiopia. Ang pangalan niya ay si Ibrahim Mohammed. So, according sa Voice of the Martyrs, naging Christian siya noong 2021. At agad-agad na ipinangaral niya ang mabuting balita sa kanyang region, sa Oromia region ng Ethiopia na mostly ay mga Muslim. Sa isang taon po ay 80 Muslims ang nalead niya kay Jesus Christ. And he devoted himself to disciple them. Now dahil sa kanyang pagiging bold in his witness for Christ, marami siyang natanggap na mga death threats. Pero hindi siya nagpatinag. Nagpatuloy pa rin po siya. And just last May 2025, May 15, habang siya ay nag-share ng gospel,
mayroong isang taong nakasuot ng Islamic dress na lumapit sa kanya, sinabihan siya, huling beses mo na to. Then binaril siya. Dinala siya sa ospital, and after 3 days, he died. He was not afraid to suffer for the gospel. So ang ating text ngayong umaga shows us that suffering is a reality in the Christian life. Kapag ikaw ay tagasunod ng Panginoong Jesus, you will suffer for His sake. And how should we respond to the suffering na ating may encounter for the sake of Christ? By being unashamed. So 3 beses po natin makikita yung word na unashamed dito sa ating text. Verse 8, therefore do not be ashamed. Verse 12, but I am not ashamed. Verse 16, for He often refreshed me and was not afraid of my chains. Ashamed of my chains, rather. So kapag may word na inuulit sa Bible, it's important. No? Ganon mag-emphasize ang mga Jew. Inuulit-ulit nila. So dito sa text, hina-highlight ng Apostol Pablo that in the face of suffering for the gospel, we must be unashamed. So the main idea of our sermon is Christians will suffer for the sake of the gospel. But that same gospel, which proclaims a suffering Savior, will enable us to share in that suffering together unashamed. Now, may 3 points akong i-share. First, do not be ashamed of suffering for the gospel. Do not be ashamed of suffering for the gospel. So last week, nakita natin in verse 7, God did not give us a spirit of fear, but of power and of love and of self-control. Dahil binigay sa atin ng Diyos yung power, love, and self-control, therefore, dahil doon, let's not be ashamed of the testimony about our Lord. Now, look at verse 8. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord. Huwag kang mahihiya at huwag mong ikahiya ang mensahe tungkol sa ating Panginoong Jesus. Okay? Don't be ashamed. Huwag mong ihiwalay ang sarili mo mula sa mensaheng ito. Huwag kang maging duwag sa harap ng mga tao at sabihin, at baka masabi nila na hindi ka Kristiyano. Be bold. Don't be ashamed about the testimony about our Lord. So, bakit nasabi ito ni Apostol Pablo? During their time, ang mensahe tungkol kay Kristo, ang gospel, ay literal na delikado. It was a dangerous message. At literal na pwede nilang ikamatay. Para sa mga Hudyo, ang mensahe ng gospel ay blasphemy. No? Bakit? We teach that Jesus Christ is the Son of God, who is equal with God, na nagkatawang tao at namatay sa krus. Para sa mga Hudyo, hindi nila kayang tanggapin yun. At dahil makapangyarihan ang mga religious leaders during their time, pwede ka nilang isumbong sa authorities at pwede ka nilang ipakulong or ipapatay. So the gospel was very dangerous. At hindi lamang sa mga Hudyo, kahit sa mga Romano, napakadelikado ng mensaheng yun. Bakit? Para sa mga Romano, iisa lamang ang kanilang Panginoon. Yun ay si Caesar. Caesar is Lord. Pwede kang sumamba ng kahit anong Diyos na gusto mo, as long as si Caesar ang nasa taas. Kapag ka inutusan ka naming mag-alay para kay Caesar ng incense, hindi ka pwedeng tumanggi. But the Christians would not. Wala. Yes, we recognize Caesar bilang pinuno namin dito sa lugar namin, pero above him, mayroon kaming Panginoon na kinikilala at yun ay ang Panginoong Jesus. Hindi kami mag-aalay ng kahit anong insenso para kay Caesar. And that was a very dangerous message. So anong sabi ni Paul kay Timothy? Huwag mong ikahiya. Huwag kang matakot. Huwag kang mahihiya. Dahil sa mensahe natin na si Jesus ay anak ng Diyos na namatay sa krus at si Jesus ang tunay na Panginoon over heaven and earth. And sabi ni Paul, nor of me his prisoner. Huwag ka ring mahihiya. Dahil ako, ang apostol ng Panginoong Jesus, ay nakakulong. Sabi ni Paul, nor of me his
prisoner. Kasi nakakahiya yun, yung leader ng grupo nyo, nakakulong. Nakakahiya yun. At sabi ni Paul, wag mong ikahiya yan. Hindi yan dahilan para ikahiya mo ang gospel. Dahil ako ay preso ng Diyos. I am His prisoner. I am suffering for the sake of the gospel. And then verse 8 again, therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Makisalo ka sa paghihirap ko para sa mabuting balita. Share in this message, share in this suffering. Kung ang mensahe natin ay tungkol sa isang Panginoong ipinako sa krus, isang tagapagligtas na nagdusa, therefore, you should also share in that suffering that the gospel proclaims. Kung ang Panginoon natin ay nagdusa para sa ating kaligtasan, dapat ding tanggapin natin ang pagdurusa na dapat nating harapin for the sake of the people who must hear the message of the gospel. Then, it's something that we can only do by the power of God. Hindi natin kaya to, Timothy, on our own. But by God's power, we can. And then verse 9. Napakaganda ng verse 9. Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. So sabi ni Paul, saan natin huhugutin ang motivation, ang lakas, ang power, para magpatuloy tayo despite suffering? In God who saved us. Niligtas niya tayo mula sa ating pagkakasala at rebelyon. Timothy, wala tayong kwenta dati, makasalanan tayo. Ako, pumapatay ako, no? Ng mga Kristiyano noon. Ngunit niligtas ako ng Diyos. Saved us and called us to a holy calling. So itong calling na ito, it's not talking about the ministry. It's talking about salvation. Called us to a holy calling. Anong sinasabi ni Paul dito? Not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ before the ages began. Sabi ni Paul, ang kaligtasan mo ay hindi dahil sa'yo. Hindi ikaw ang unang tumawag sa Diyos, Timothy, dahil makasalanan ka at hindi mo gugustuhin tumawag sa Diyos. Mahal natin ang kasalanan natin. Timothy, hindi dahil sa mga gawa mo, kaya ka tinawag ng Diyos. Hindi nakita ng Diyos na matalino ka, hindi nakita ng Diyos na mabait ka, kaya Kanya niligtas at ginamit para maging pastor. Hindi. Ang tanging dahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos para maligtas, kung bakit ka niligtas ng Diyos, is because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Ang tanging dahilan kung bakit po tayo naligtas ay dahil sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Hindi tayo ang tumawag sa Diyos. Ang Diyos ang siyang pumili sa atin. Ang Diyos ang siyang tumawag sa atin bago pa man malikha ang lahat ng bagay sa mundong ito. This is the truth of the gospel. Ang kaligtasan po natin ay naka-anchor sa sovereign will ng Diyos. Pinili tayo ng Ama para maging Kanyang hinirang. Pinadala niya ang Kanyang anak para mamatay para sa atin. At ipinadala niya ang banal na Espiritu para buhayin ang ating mga patay na kaluluwa. Nang sa gayon, maaari na tayong manampalataya sa Panginoong Yesus. Again, hindi po free will natin ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Hindi po ang kalooban natin. Hindi po tayo ang siyang nag-exercise ng ating will para manampalataya. Ang Diyos po ang pumili sa atin, ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng kakayahan para manampalataya. Bakit? Dahil hindi po natin kayang gawin yun. Hindi po natin makikita ang ating kasalanan, hindi po natin makikita na kailangan natin ng isang tagapagligtas. Kaya ang Diyos ang siyang kumilos para tayo ay maligtas. Then verse 10, this gospel, this saving message, which has now been manifested through the appearing of our Lord, our Savior, Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Itong plano ng kaligtasan na naroroon na bago pa man malikha ang lahat ng bagay ay inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng
Panginoong Yesus, na siyang nagkatawang tao, sinunod ang mga utos ng Diyos dahil hindi natin ito nasunod, na siyang namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay para pagtagumpayan ang kasalanan, kamatayan at ang kaaway. Then sabi dito, He abolished death. Tinalo niya, inalis niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Death is the punishment for our sins. At when we talk about death sa Bible, dalawang klase, physical and spiritual. All of us will die physically. That is a product of our sin. And spiritually, mamamatay din tayo if we die in our sins. Habang buhay, tayong parurusahan. But what did Jesus do? He abolished death, both physical and spiritual. Kaya kapag tayo po ay mananampalataya, kaya po nating harapin ang kamatayan. Because death is already a defeated foe. Tinalo na ng Panginoong Hesus ang kamatayan. So sinasabi ni Paul kay Timothy, huwag kang matakot na maghirap, huwag kang matakot na mamatay. Dahil nasa kamay ng Panginoong Hesus ang buhay. Tinalo niya na ang kamatayan. Pwede ka nilang patayin ngayon, Timothy. Ngunit hindi nila pwedeng patayin ang kaluluwa mo. At balang araw, pagbalik ng Panginoong Yesus, ikaw ay mabubuhay muli kasama ng Panginoong Yesus. You will receive life and immortality. Buhay na walang hanggan. Buhay na hindi kailanman mapapatay ng kahit sino. So Timothy, huwag kang matakot sa temporary suffering at temporary death na kayang ibigay ng mga taong ito. Suffer for the sake of the gospel. God revealed this message through the gospel. Ang dahilan kung bakit nangangaral si Pablo, kung bakit naghihirap si Pablo is the message of the gospel. The message that Jesus saves sinners through His life, death, and resurrection. This is the message that saves. Now, marahil darating po ang araw sa buhay natin na tayo ay ipapapatay, tayo ay ikukulong, at tayo ay papahirapan dahil sa gospel. Maybe not now, but maybe in the future, mangyayari po yun. But sa ngayon, hindi pa naman ganun kagrabe ang paghihirap natin para sa gospel. Ngunit marami pong bagay sa buhay natin ngayon na maaaring maging dahilan para tayo ay mahiya at para ikahiya natin ang gospel. So there are many reasons for us to be ashamed of the gospel. Ano po yun? Number one, sa mundo po natin ngayon, nilulok down nila ang sexual ethics ng Christianity. We are in a tinatawag na sexual revolution. Na kapag nagtuturo ka, for example, that sex is for marriage, that marriage and romantic love is only for men and women, naku, ipapako ka ng mundo. Tatawagin kang nabubuhay sa nakaraan, tatawagin kang homophobic. So kapag Christian ka and you stand for biblical sexual ethics, mawawala yung respect ng mundo sa'yo. You will lose the world's respectability and you might lose some relationships. So that's possible. Pwede rin yung ethics natin sa ating work. Possible na ikahiya natin ang gospel sa workplace natin. For example, we might be forced to make business decisions that are at odds with our faith. Or, pwedeng yung boss natin or yung workmates natin will make us do questionable things. Question, willing ba tayo to suffer financial loss? Willing ba tayo na i-let go yung promotion? Or willing ba tayong mawalan tayo ng business at trabaho for the sake of Christ? It's easy to say, I will be willing to die for Christ. But for now, how about those little compromises that we make? So when it comes to our relationship with our family and friends, are we ashamed of the gospel? Nananahimik ba tayo at nahihiya ba tayo na ibahagi sa kanila ang gospel? Kasi ayaw nating maka-offend or ayaw nating magulo ang relationship natin sa kanila. Ayaw nating masira ang relationship natin. Pinapamalas ba natin sa kanila na Christ is my Lord?
Sa pamamagitan ng ating paninindigan sa katotohanan, in times na binabangga na nila ang ating pananampalataya. Friends, let's never compromise. No? Hindi naman pinramis ni Jesus na magiging madali ang buhay Kristiyano. Magiging basura at katawa-tawa tayo sa harap ng mundo dahil sa ating pananampalataya. Marahil darating sa point na hihina ang kita natin, papahirapan tayo ng gobyerno, hindi tayo mapopromote, matatanggal tayo sa trabaho dahil priority natin si Kristo. Pwedeng iwanan ka ng mga kaibigan mo, pwedeng itakwil ka ng mga kamag-anak mo at magulang mo. Dahil seryoso ka sa iyong pagsunod sa Panginoong Yesus. Pero sobrang worth it po ang trade. Kung mawawala ang lahat ng bagay sa buhay natin, pero makakaasa naman tayo na kasakasama natin si Kristo, masasabi ba talaga natin na kawalan ang mga bagay na iyon? Willing ba tayong i-trade si Jesus para sa palakpakan ng mundo? Para sa kakarampot na ekstrang kita? Para sa bonding mo kasama ng mga tropa mo? At ito mahirap. Para sa minamahal mong pamilya na hinihiwalay ka mula sa Panginoong mas nagmamahal sa'yo. Friends, hindi lingid sa kaalaman at karanasan ng ating Panginoong Yesus ang ating paghihirap. Dahil maging siya ay naghirap at nagdusa upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Namatay ang Panginoong Yesus para sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Ngunit hindi po nagtapos sa pagdurusa at kamatayan ang buhay ni Jesus. Siya ay muling nabuhay in victory and in glory. At binigay niya ang kanyang banal na espiritu upang bigyan tayo ng lakas na harapin ng anumang pagdurusang maaari nating pagdaanan para sa kanya. We can only truly experience and enjoy the victory and glory of salvation if we are willing to suffer in faith. Sabi ni Mark Love, faithfulness is never an easy thing in the face of persecution or the seduction of pleasure. Yet neither of these kept Christ from being faithful to God and to us, so that we might be saved in His faithfulness. Now, second point, do not be ashamed of the message of the gospel. So sabi, though Paul is in a shameful position, nakakahiya, no, yung kanyang sitwasyon, sabi ni Paul, but I am not ashamed. Bakit? I know whom I have believed. Kilala ko ang Diyos. Kilala ko siya, alam ko ang kanyang katangian, alam ko ang kanyang mga pangako, alam ko ang kanyang plano. But more than knowing who God is, mayroon siyang relational na knowing. Dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo, kilala niya na ang Diyos bilang kanyang Ama at tagapagligtas. His knowledge of God makes him unashamed. And then, ano pang sabi ni Paul? I am convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me. Pero dalawa po ang possible na translations nito from the Greek. One, kayang i-guard ng Diyos yung bagay na in-entrust ng Diyos kay Pablo. At number two, kayang bantayan ng Diyos ang bagay na in-entrust ni Pablo kay God. Number one, ipinagkatiwala ng Diyos kay Pablo ang gospel. At dahil tapat ang Diyos, umaasa si Pablo na kahit sa kanyang pagkamatay, magpapatuloy ang pagpapalaganap ng gospel. Okay? So, kayang i-guard ng Diyos yung gospel na kanyang ipinagkatiwala sa akin. Magpapatuloy ang gospel kahit na ako'y mamatay. Second possible translation, ipinagkatiwala ni Pablo sa Diyos ang kanyang buhay. So kahit na mamatay si Pablo, umaasa siya na nasa kamay ng Diyos ang kanyang buhay. At makakapiling niya ang Diyos sa kanyang kamatayan at balang araw, siya ay bubuhayin muli pagbalik ng Panginoong Yesus. Ito po ang gospel na pinangahawakan natin. Mamatay man tayo, magpapatuloy ang gospel. Mamatay man tayo, ang buhay po natin ay nasa kamay ng Diyos. Kaya wala po tayong dapat na ikatakot. Then verse 13. Now that this is all true, follow the pattern of the sound words that you have heard from me. Follow, sundin, paniwalaan, isabuhay mo ang mga doktrinang narinig mo mula sa akin. So sabi ni Pablo kay Timothy, ako ay nagdurusa para sa gospel na siyang itinuro ko mismo sa inyo. Kaya paniwalaan nyo ito, sundin nyo ito,
at wala na kayong ibang pakikinggan, wala na kayong ibang susundin. Okay? Ito yung mga bagay na tinuro ng mga prophets, ng mga apostles, and ni Jesus na nakasulat sa Bible. Then sabi ni Paul, verse 14, by the Holy Spirit who dwells in us, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, guard the good deposit entrusted to you. Alagaan mo yung tinatawag na good deposit na ipinagkatiwala sa iyo. So when we talk about deposit, it's talking about isang precious na bagay. So halimbawa, nagde-deposit po tayo ng pera sa bangko. Dahil nagtitiwala tayong aalagaan nila ito, at in some cases, palalaguin nila ang pera natin. But this deposit is not just a deposit, but a good deposit. Ang gospel ay mas mahalaga pa sa perang nasa bangko. Dahil ito ay isang mensaheng nagbibigay buhay at nagliligtas mula sa kasalanan. Ito ay pinagkatiwala sa atin, kaya dapat natin itong aralin, alamin, ihayag, at pangalagaan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po natin kayang gawin ito kung aasa tayo sa sarili nating talino at lakas. Dahil makasalanan tayo, pwede po tayong maging duwag at maaaring ikahiya natin ang gospel. Pwede rin tayong maging false teachers. Pwede nating maituro ang gospel na hindi nakabase sa Biblia, kundi nakabase sa sarili nating karunungan at karanasan. Kaya kailangan po nating umasa sa banal na Espiritu na nangungusap sa banal na kasulatan. Sa Kanya dapat manggaling ang ating katapangan at hindi dapat tayo lumihis sa mga salitang makikita natin sa Biblia na banal na Espiritu mismo ang siyang may akda. Now, ang Kristyanismo po ay isang pananampalatayang lumaganap hindi sa pamamagitan ng worldly ways, hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng mga sugat, dugo, at kamatayan ng mga mananampalatayang naranasan ang kaligtasan ng Diyos. Mananampalataya po tayo ngayon dahil marami po tayong mga ninuno sa pananampalataya na namatay at nagdusa para sa gospel. Ginamit ng Panginoon ang kanilang buhay at kamatayan para matanggap natin ang mabuting balita. Kaya marapat lamang natanggapin, paniwalaan, sundin, at aralin natin ito ng masinsinan at siyasatin natin kung paano nakarating sa atin ang Biblia at ang mabuting balita. Dahil marami pong namatay para lamang ma-translate ang Biblia sa mga lengguaheng kaya natin maunawaan. Kung hindi dahil sa kanila, Latin pa rin po ang Bible at hindi natin ito mababasa. So, mahalaga na basahin natin ang Biblia personally, individually. Pero magbigay din po tayo ng oras para sa mga teaching and fellowship activities ng church, kung saan matututunan at maisa sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kung hindi po tayo part ng life ng local church, saan nanggagaling ang mga turong tinatanggap natin? At sino ang magkokorek sa atin kapag mayroon na tayong maling paniniwala or kapag mayroong mali sa buhay natin? Paano natin masusunod yung mga one another commands ng Bible kung wala naman tayong active na participation sa katawan ng Panginoong Yesus? Another, kailangan din po nating alamin ano-ano ang ginawa at nangyari sa mga ninuno natin upang makarating sa atin ang tamang interpretasyon ng Biblia. So kaya in the past, ine-emphasize ko yung necessity ng tinatawag nating creeds and confessions. So hindi po sila inspired, hindi sila inerrant, ngunit ang mga bagay na ito, tulad ng Apostles' Creed, Nicene Creed, Heidelberg Catechism, ito ay mga pamana ng Diyos sa atin na Kanyang ipinadala sa pamamagitan ng ating mga ninuno upang gabayan tayo sa ating pagbabasa ng Biblia. So next slide please. Yan, ito po yung illustration. So hindi kapantay ng Biblia ang creeds and confessions. Their foundation is the Word of God. Ngunit dapat natin silang pakinggan dahil ito ay produkto ng daan-daang taong pag-aaral ng salita ng Diyos nang sa gayon ay maipasa nila sa atin ang kanilang natutunan. The creeds and confessions guide our interpretation nang sa gayon hindi tayo lumabas mula doon sa standard ng right doctrine. So maraming ayaw sa creeds and confessions dahil for them, Bible lang. Bible lang ay sapat na. Hindi ko kailangan ng creeds and confessions. Pero ironic dahil every time na ine-explain nila
at tinuturo nila ang Bible sa pamamagitan ng pag-preach or simple conversations, question, dapat ko ba silang pakinggan? Tao lang naman sila. So ayaw nila ng creeds and confessions kasi tao lang ang may nagsulat. Pero kapag ina-explain mo ang Bible, tao ka lang din naman. Bakit kita pakikinggan? It's contradictory. So hindi po natin maiiwasan na maging creedal at confessional. Kasi every time na ina-explain natin ang paniniwala natin using our own words, or kapag gumagawa tayo ng sarili nating statement of faith, we are already engaging in creedal and confessional activity. Dahil dinedeclare at ina-explain natin sa mundo kung ano sa tingin natin ang itinuturo ng Bible. So kung mayroon naman palang ginawa ang mga ninuno natin in the past, na mga statements that declare what the Bible says, why not listen to them? Why not take them into consideration? Pero, dapat din maging careful tayo sa pagtanggap ng creeds and confessions. Dapat aralin muna natin ito ng maigi kung talagang nire-reflect nila ang katuruan ng Bible. Bible is our final authority. If the creeds and confessions reflect the Bible, then we receive them. Okay? Pero careful din dapat tayo sa pag-reject ng creeds and confessions. Kapag isang basa lang, ayaw ko niyan, that's not being faithful. Right? Itong mga bagay na ito ay sinulat ng mga makadiyos at edukadong mga tao, at ito ay bunga ng masinsinang pagsusuri, pag-aaral, at maging ng kanilang pagkakakulong at kamatayan. So kung i-reject man natin ang mga ito, dapat ito ay dahil nanalangin tayo, inaral natin ito ng mabuti, at binalibaliktad na natin ang mga ito at masasabi natin na parang hindi ko kayang tanggapin niya. So sa creeds and confessions po natin makikita ang mga esensyal na doktrina na dapat nating panghawakan. Pinapakita ng mga ito na klarong inilahad sa Biblia ang mga katuroang dapat nating paniwalaan tungo sa kaligtasan. Pinapakita ng creeds and confessions na hindi mahirap intindihin ang Bible. Pinapakita rin ng mga ito na mayroon lamang iisang church si Jesus Christ simula noon at hindi nagbabago ang doktrina ng Christian church. So sa creeds and confessions natin sinasabi na hindi kami nagtuturo ng mga bagong doktrina. Kung ano ang tinuturo ng Bible, kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano noong unang panahon, yun din ang aming pinaniniwalaan. Dahil tapat ang Panginoon sa pag-preserve ng tamang katuruan mula sa Bible. Kami ay kabilang sa katawan ni Kristo. Sabi ni Jack Lee, if we in word and deed deny the creeds and confessions, we also deny the clarity of Scripture and God's faithfulness to His church over the ages. The gospel is clear, understandable, and reliable. Creeds and confessions evidence this. The unity of essential doctrines between creeds and the confessions argues for the unity of God's people across the ages. Huwag po nating ikahiya ang mensahe ng gospel. Third and last point, do not be ashamed of those who suffer for the gospel. Verse 15, sabi ni Paul, you are aware that all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. So inabandona ng mga Kristiyano sa ancient Asia si Pablo. So of course, we know that si Paul ngayon ay nasa kanyang ikalawang pagkakakulong dahil sa kanyang pagpipreach ng gospel. At kapag nakakulong ang isang tao, marami siyang pangangailangan. Kailangan niya ng damit, isang damit, kailangan niya ng kumot kasi malamig, kailangan niya ng pagkain, kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng gamot. At most of all, kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng ka-fellowship. Another thing, siguro mayroong hearing, mayroong trial na haharapin si Pablo. At kailangan niya ng mga witnesses. Tulungan mo naman ako. Ikaw yung witness ko sa trial para sabihin na hindi ko ginawa yung mga krimen na sinasabi nila. Ngunit, maraming Kristiyanong takot na tumulong kay Pablo. Takot silang magkaroon ng association kay Pablo. Bakit? Baka dahil sa kanilang association kay Pablo, sila ay makulong o mamatay. So may mga excuses siguro itong mga Christians na ito na parang valid. For example, hindi siguro ako yung tamang tao na tumulong kay Pablo. Kasi baka makulong ako, baka mamatay ako. Kailangan ako ng pamilya ko eh. May mga magulang akong kailangang alagaan. May mga anak akong kailangang buhayin.
Paano ang pamilya ko pag nakulong at namatay din ako tulad ni Paul? But at the end of the day, sinasabi ni Pablo na inabandon na siya ng mga taong ito. These people are unfaithful. Meron pa nga siyang ni-name drop na 2. Siguro dahil ito yung mga taong pinaka-inaasahan ko. Pero bumaliktad sila. Ngunit mayroong isang taong tumulong sa kanya. Si Onesiphorus. Hindi ikinahiya ni Onesiphorus si Pablo. Hindi siya natakot sa mga panganib na maaari niyang harapin. So sabi ni Paul, verse 18, nung nasa Ephesus pa lang siya, pinagsisilbihan niya na ang Apostol Pablo. Ngayon, mula sa Ephesus, bumiyahe siya tungong Roma. So ang distance niyan parang Jensan to Metro Manila. At dati wala pang eroplano. No? Lakad lang, barko lang. So bumiyahe siya ng malayo upang muling pagsilbihan si Pablo. Sabi ni Pablo, hinanap pa raw ni Onesiphorus si Pablo. Ibig sabihin, hindi alam ni Onesiphorus saang kulungan si Pablo. So, iniisa-isa niya yung mga kulungan, nagtanong-tanong siya para mahanap si Pablo. Imagine, in-expose ni Onesiphorus ang sarili niya sa mga authorities, sa mga soldiers, sa gobyerno. Nasaan si Apostol Pablo? Tutulungan ko siya. So, inilagay ni Onesiphorus ang kanyang buhay sa panganib. Nang sa gayon ay matulungan niya si Pablo. Kaya anong dalangin ni Pablo para kay Onesiphorus? May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, and may the Lord grant him to find mercy from the Lord on that day. So pinanalangin ni Pablo na si Onesiphorus at ang kanyang sambahayan ay kahabagan ng Diyos. At hindi ito basta lamang general na blessing. This is talking about salvation, kaligtasan. Kaawaan nawa siya ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Na ibig sabihin ba nito hindi pa Christian si Onesiphorus? Na hindi pa siya ligtas? So sa takbo ng sulat ni Pablo, makikita nating member si Onesiphorus ng church in Ephesus. Bakit niya babanggitin? Sa Ephesus pa lang, tinulungan na siya. So he was a member of the church in Ephesus. And the reason why Onesiphorus served Paul ay dahil magkapatid sila sa Panginoon. So Paul prayed for God's mercy para kay Onesiphorus, kahit na siya ay Christian na. So mali bang gawin ito? So hindi. So ito'y tulad lamang ng patuloy nating paglapit sa Diyos para humingi ng tawad as Christians. So if you look at the Lord's Prayer, isa sa mga bagay na tinuro ni Jesus to New Covenant Christians is forgive us our debts as we forgive our debtors. Take note, ang prayer na ito ay para sa Christians. Dahil mananampalataya lamang ang pwedeng tumawag sa Diyos na kanilang Ama. At hindi utang na pera ang tinutukoy dito, kundi ang utang nating pagsunod sa Diyos. So in 1 John, we also see that this letter by John to the church, to the Christians, tells us that we can be assured of God's continuous forgiveness because we have Christ as our advocate. So bilang Christians, we continue to ask for forgiveness and mercy. Hindi dahil nawawala ang justification, kundi dahil sa ating sanctification, nire-recognize natin na nagsastruggle pa rin tayo sa kasalanan, ina-acknowledge natin na ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng forgiveness at mercy, at na kailangan natin ng araw-araw na renewal in times of doubt caused by sin. Sabi ni John Calvin, the Reformer, "For though the righteousness of God shines to some extent in the saints, yet so long as they are surrounded by the flesh, they lie under the burden of sins. None will be found so pure as not to need the mercy of God, and if we wish to partake of it, we must feel our wretchedness." Kaya in the history of the church, makikita po natin na part ng worship service ang confession of sins and declaration of forgiveness. Dahil patuloy na ina-acknowledge ng church na, Lord, nagkakasala kami at kailangan namin ng iyong kapatawaran. So, Paul prays for mercy para kay Onesiphorus because mercy comes from God alone, because he loves Onesiphorus,
At dahil alam niyang Onesiphorus still struggles with sin and needs renewal. So, for us, ang ebidensya po na naranasan natin ang habag ng Diyos, na tayo ay nananampalataya sa isang suffering Savior, is that we suffer together with those who suffer for the sake of the gospel. Hindi natin iniiwanan ang mga taong naghihirap at nagdudusa dahil sa gospel. We do not abandon them, but we identify with them. We pray for them. We help them. We voice out and extend our support to them. And we join them in their ministry. Hindi natin dapat pabayaan ng mga taong nagsasuffer for the gospel. Sa context natin, for example, mayroong Christian pastor or mayroon kayong friend who speaks for the truth in the pulpit or in social media. Kino-call out niya ang false teaching. At kung may errors ang kanyang fellow Christians, hindi siya natatakot na sabihin yun. Gracious and loving siya, pero bold din siya sa kanyang paghahayag ng katotohanan. At dahil doon, maraming nagkikriticize sa kanya. Both believers and unbelievers. Sinasabi nila, napakayabang nitong taong to. Puro head knowledge lang yan, wala namang devotional life. No? Bakit kailangan niyang umatake ng kapwa Christians? Bakit hindi na lang siya mag-evangelize? So how would you respond? Makikisali ka ba sa mga nagkikriticize sa kanya? Or will you defend his ministry and join forces with him? Another example, what if may kakilala kayong faithful na servant ng church that is falsely accused of something na hindi niya naman ginawa dahil lamang may na-offend siyang tao? For example, friend yun na pastor, dinisiplina niya ang member ng church dahil talagang may kasalanang nagawa at ayaw mag-repent. Then close mo yung family ng member na yon. At sobrang influential ng family na yon sa church at sa community. Ngayon, dahil nagalit yung family ng member because of the discipline issue, gumawa siya ngayon ng issue. Kinakalat niya ngayon na mini-mishandle ng pastor ang funds ng church at na mayroon siyang kabit. So alam mong faithful si pastor. At alam mong may attitude problem ang family na yon. Now, how would you respond? Tatahimik ka lang ba? Hahayaan mo lang silang i-resolve ang issue? Or will you defend and identify with the pastor kahit na pwede kang siraan din ng pamilyang yon at pwedeng masira ang relationship nyo? Siguro hindi nyo mararanasan yung ganung klaseng exact na sitwasyon. But the point is, along the way, you will have to make sacrifices which will include your family for the sake of supporting and helping the ministry of the church. Especially in cases na nagsasuffer yung mga manggagawa at yung simbahan for the sake of the gospel. What will we do? Will we just look and support from afar? Or will we be willing to get our hands dirty for the sake of the gospel? So we must be ready and we must be faithful. Sabi ni Denny Burke, do we believe that the mercy of God is sufficient for ourselves and for whatever sacrifice we or our families may be called on to make for the sake of the gospel? Naniniwala ba tayong sapat ang habag ng Diyos para sa atin at para sa pamilya natin in those moments na kailangan nating magsakripisyo at kailangan magsakripisyo ng pamilya natin for the sake of the gospel? Now let me end with this quote by Ian Tugwid. Sabi ni Ian, "Look upon Jesus, the servant who suffered and lost everything in your place, and who conquered through those sufferings. Behold the Lamb of God, raised up and exalted to heaven, where he has been given the name that is above every name. Let your heart thrill afresh as you ponder the cost and the reality of your salvation, which has been accomplished and finished in his death and resurrection. Respond to the Spirit's call to be a witness to that glorious good news of victory through suffering wherever He has placed you." So kapag suffering ang pinag-uusapan, napakahirap niyang tanggapin. We don't want suffering. At hindi po natin kaya mag-suffer. If we look at our own endurance, sarili nating kapangyarihan, we would rather want comfort and comfortability. But if we look to Jesus, na siyang nagdusa para sa kaligtasan ng mga makasalanang tulad natin, doon po tayo ma-empower
na kahit anong paghihirap at pagdurusa ang haharapin ko for the sake of the gospel, willing akong harapin. Dahil ang Panginoon ko ay nagdusa para maligtas ako. At tulad ng kanyang muling pagkabuhay, mararanasan ko rin ang kaluwalhatian, ang pagtatagumpay ni Kristo over all these sufferings. Pwede akong maghirap sa mundong ito, pwede akong ipapatay sa mundong ito, pero at the end of the day, makakasama ko ang Panginoong Yesus at bubuhayin niya akong muli. Kaya hindi ako matatakot, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat malungkot sa sacrifices na kailangan nating gawin. At hindi po natin dapat ikahiya ang gospel because the gospel is able to save us from our suffering save us unto the glory that is awaiting us in the presence of Jesus Christ. So may we be encouraged to suffer for the sake of the gospel. Tayo po'y manalangin. Panginoon, we thank you for your word. Thank you for reminding us that suffering for the gospel is a reality. Na kapag kami ay naging faithful sa pagproclaim ng gospel at sa pagsunod sa inyo, tatawanan po kami ng mundo at ikakahiya po kami ng mundo. Pero Panginoon, i-remind niyo po kami of your great love for us, that you sent your Son to suffer for our sake. And let that be our power to face suffering with joy, with thanksgiving, with endurance, knowing that glory awaits us at the end of the suffering. So Lord, baka mayroong mga tao dito who struggle with being faithful, struggles with compromising. Lord, all of us struggle with that. Remind us, O God, of the presence of your Holy Spirit. Remind us of your great love and help us to stand firm with love and grace, yet with boldness and courage, that above all, you are our Lord. Panginoon, baka may mga tao rin po dito na wala pang tunay na pananampalataya sa inyong anak. Father, I pray that you make them realize na sila ay makasalanan at hindi nilang kayang iligtas ang sarili nila. Kahit anong gawin nilang mabubuting gawa, kahit gaano sila karelihiyoso, hindi po sila maliligtas. Help them realize na sapat na po ang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay namatay sa krus para bayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan at para gawin siyang matuwid sa inyong harapan. Bigyan niyo po siya ng kakayahan na magsisi sa kanyang mga kasalanan at manampalataya sa inyong anak. Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming pag-alis mula sa lugar na ito. I pray that you bless us, O God, and make us a blessing to others. Help us embrace the gospel in its fullness and help us to share the gospel to people who need it. Maraming salamat po. We love you. In the name of Jesus we pray. Amen.